Dear Admin, ako po si Joy. 32 years old po ako, isang simpleng babae mula sa isang maliit na bayan sa Laguna. Lumaki akong sanay sa hirap, sanay magtiis, sanay magbigay kahit kapos. 5 years na akong nagtatrabaho sa Saudi bilang kasambahay. At masasabi kong sa panlabas na tingin, sinuwerte ako sa mga amo ko. Maayos ang bahay, hindi ako sinasaktan, may sapat na pagkain. Para sa iba, maituturing na maayos ang kalagayan ko rito. May 2 children po ako. Ang panganay ko ay nasa high school na at ang bunso naman ay nasa elementarya pa lamang. Pareho silang nangangarap at pareho silang umaasa sa akin. Iniwan ako ng asawa ko noong maliit pa ang bunso ko. Isang araw na lang siyang hindi umuwi. Simula noon, ako na ang naging nanay at tatay ng mga anak ko. Dahil sa dami ng utang at sa maintenance na gamot ng nanay kong may sakit sa puso, napilitan akong mangibang bansa. Hindi ko pinangarap maging OFW. Pinangarap ko lang magkaroon ng sapat para sa pamilya ko. Pero minsan, hindi sapat ang sipag kung kulang ang oportunidad. Sa awa ng Diyos, tumagal ako rito ng 5 years. Pero may isang lihim akong kinikimkim sa loob ng panahong iyon. Isang lihim na sa tuwing naaalala ko, para akong nilalamig kahit mainit ang disyerto. Isang lihim na unti-unting kumakain sa pagkatao ko. Nagpapagamit po ako sa amo ko kapalit ng pera. Hindi po ito madaling sabihin. Habang binubuo ko ang mga salitang ito, nanginginig pa rin ang dibdib ko. Hindi ko akalaing darating ako sa puntong ito sa buhay ko. Noong unang dumating ako rito, punong-puno ako ng pag-asa. Bawat sahod ko, iniisip ko agad kung magkano ang maipapadala ko. Bawat pagod ko, iniisip ko ang diploma ng mga anak ko balang araw. Ang amo ko, tawagin na lang natin siyang Sir Khalid. Nasa 45 years old na siya. May asawa at 3 children na nag-aaral sa ibang bansa. Ang misis niya na si Madam Aisha ay madalas nasa Dubai dahil sa negosyo. Kaya madalas kaming dalawa lang sa napakalaking bahay. Nung una, tahimik lang siya. Halos hindi kami nag-uusap maliban sa utos tungkol sa trabaho. Linis, luto, plancha, tapos na ang araw. Hanggang sa isang gabi, nag-iba ang lahat. Galing ako sa kusina at nagliligpit ng mga plato matapos ang hapunan. Tahimik ang buong bahay. Naririnig ko lang ang tunog ng aircon at ang sarili kong paghinga. Bigla niya akong tinawag, "Joy, come here." Kinabahan ako. Bihira siyang magsalita ng ganoon. Paglapit ko, may hawak siyang sobre. Inabot niya sa akin. Pagbukas ko, may lamang reals. Halos katumbas ng kalahati ng isang buwang sahod ko. "Take it. For you. Just stay with me tonight." Doon ko naintindihan ang ibig niyang sabihin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Tumakbo sa isip ko ang lahat. Ang utang namin. Ang tuition ng panganay ko. Ang gamot ni nanay. Ang sapatos ng bunso kong halos pudpud na. Kung tatanggi ako, baka pauwiin niya ako. Kung tatanggapin ko naman, ano ang matitira sa akin? Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang sobre. At sa gabing yon, pinili ko ang pamilya ko kaysa sa sarili ko. Akala ko, isang beses lang yon. Pero kinabukasan, tinawag niya ulit ako. May sobre na naman. Hanggang sa naging lingguhan. Hanggang sa naging normal. Sa bawat perang natatanggap ko, nakikita ko ang pag-angat ng pamilya ko. Nakabayad ako ng malaking bahagi ng utang. Nakapagpadala ako ng mas malaking allowance. Nakabili ng bagong gamot si nanay. Pero sa bawat gabing pumapayag ako, pakiramdam ko may bahagi ng pagkatao ko ang unti-unting namamatay. Minsan sa kalagitnaan ng gabi, nakatitig lang ako sa kisame ng maliit kong kwarto. Tahimik ang paligid, pero sa loob ko may digmaan. Ano na ang tingin ko sa sarili ko? Ano na ang tingin ng Diyos sa akin?
Habang tumatagal, nag-iba ang pakikitungo ni Sir Khalid sa akin. Hindi na lamang pera ang usapan. Hindi na lamang ito tungkol sa paggamit. Nagtatanong na siya tungkol sa pamilya ko. Kumusta raw ang mga anak ko? Nakapagpadala na raw ba ako? May kailangan pa raw ba sila? Minsan dinadalhan niya ako ng pagkain habang naglilinis ako sa kusina. Minsan tinatanong niya kung malamig ba ang kwarto ko. Para bang gusto niyang iparamdam na may halaga ako. Isang gabi, matapos ang lahat, habang magkatabi kaming nakahiga, bigla niya akong tinanong, "Do you have someone back home? A husband?" Umiling ako. Wala na. Tahimik siya sandali bago nagsalita. Good. Then I do not feel guilty. Parang may tumusok sa puso ko. Hindi ko alam kung maaawa ba ako sa kanya o lalo ko bang kamuhian ang sitwasyon ko. Dahil kung siya ay walang guilt, ako, gabi-gabi nilalamon ng konsensya. Naiisip ko si Madam Aisha. Mabait siya sa akin. Pinagkakatiwalaan niya ako. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa sarili niyang bahay. Habang lumalalim ang relasyon naming dalawa, mas dumarami rin ang perang ibinibigay niya sa akin. Bukod sa sahod ko, may mga pagkakataong inaabot niya ang makakapal na sobre. "Joy, send this to your family." Pagbalik ko sa kwarto, hawak-hawak ko ang pera. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o matakot. Dahil bawat perang tinatanggap ko ay may kapalit na hindi kayang tumbasan ng kahit gaano kalaking halaga. Pero sa tuwing tatawag ako sa Pilipinas at naririnig ko ang masasayang boses ng mga anak ko, parang saglit na nawawala ang bigat. "Ma, may bago na akong cellphone. Salamat." "Ma, thank you po." Sa mga tinig nilang yon, pilit kong tinatakpan ng konsensya ko. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na tama ang ginagawa ko. Isang hapon habang naglilinis ako sa sala, maaga siyang umuwi mula sa opisina. Naupo siya at pinanood ako. "You work so hard, Joy. You're not just a maid. You're a good woman." Hindi ko alam kung paano sasagot. Dahil sa loob ko, hindi ko na rin alam kung mabuti pa ba akong babae o isa na lamang lihim na kasalanan na naglalakad sa loob ng isang malaking bahay sa gitna ng disyerto. Napayuko ako, pero sa loob ko ay naglalaban ang damdamin ko. Bakit parang hindi na lang pisikal ang habol niya? Minsan nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin habang sabay kaming kumakain. May mga gabi na imbes na diretso sa kama, gusto niya munang makipag-usap. Tatanungin niya ako tungkol sa mga pangarap ko. Ano raw ang gusto ko sa buhay? Ano raw ang balak ko kapag nakaipon na ako? Isang gabi sinabi niya na balang araw gusto niya akong dalhin sa Jeddah. Magaganda raw ang beach doon. Deserve ko raw makakita ng maganda, hindi puro trabaho. Napatawa ako ng mahina. "Sir, isa lang po akong kasambahay." Pero ngumiti siya. "You are more than that." Doon ako kinabahan. Dahil kapag nagsimula akong maniwala sa mga salita niya, baka tuluyan na akong maligaw. Gabi-gabi habang nakahiga ako sa maliit kong kwarto, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na hindi ito pag-ibig. Trabaho ito, pera ito. Pero bakit bumabalik-balik sa isip ko ang mga titig niya? Bakit may kakaibang kilig kapag tinatanong niya kung kumain na ba ako? Isang gabi na naginip ako. Hawak niya ang kamay ko at dinadala niya ako sa isang lugar kung saan wala kaming kailangang itago. Pagkagising ko, natawa ako sa sarili ko. Pero maya-maya napaiyak din ako. Dahil natatakot akong baka totoo. Baka may nararamdaman na ako para sa amo ko. Isang gabi matapos na naman ang isang lihim na pagkikita namin, tumawag ako sa nanay ko. Nagpasalamat siya sa lahat ng pinapadala ko. Sinabi niyang huwag daw akong mag-alala sa kanila at maayos na raw ang kalagayan niya. Doon ako napaiyak. Sinabi kong kakayanin ko, basta wag lang silang mawawala sa akin. Hindi alam ni nanay na sa bawat yakap at halik na tinatanggap ko, sila ang nasa isip ko. Sila ang dahilan kung bakit ko ito tinitiis. Pero sa loob ko, tinatanong ko ang sarili ko
kung hanggang kailan ko ito maitatawid. Isang araw pagbalik ko sa kwarto ko, may kahon sa kama. Pagbukas ko, may kwintas sa loob. "Wear it," sabi ni Sir Khalid nang makita niyang naguguluhan ako. "Sir, I cannot accept this. But I want you to have it. You are special to me." Special! Salitang hindi ko na sana dapat marinig dahil lalo akong naguguluhan, lalo akong lumulubog. Sinubukan kong tumanggi pero iginiit niya. Nang isuot ko ang kwintas, ngumiti siya at bumulong. Beautiful. Doon ko napagtanto na hindi na lang katawan ko ang gusto niya, pati presensya ko. At doon ako mas natakot. Dahil baka pati puso ko ay mabihag na rin niya. Isang gabi habang magkasama kami, nagsalita siya ng seryoso. "I know this started because of money, but now I feel something else. When I see you, I do not feel lonely anymore." Parang gumuho ang mundo ko. May maliit na parte ng puso ko ang natuwa. Pero mas malaki ang takot. "Sir, please, let us not complicate things." Pero hinigpitan niya ang hawak sa kamay ko. "It is too late, Joy. I already care for you." Akala ko, tuloy-tuloy na ang ganitong buhay namin. Pero isang umaga, habang nag-aalmusal kami, sinabi niya na uuwi na ang kanyang asawa matapos ang 2 months na pagkawala. "My wife is coming home." Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Bumalik si Madam Aisha. At pakiramdam ko huminto ang mundo ko habang hawak ko ang tinapay na hindi ko na maikagat. "That is good, sir. I am sure she misses you." Ngumiti siya pero may kakaibang lungkot sa mga mata niya. "Yes, but things will be different. I do not want to stop seeing you." Para akong hindi makahinga. Paano kami magpapatuloy kung nandyan na ang asawa niya? Paano namin maitatago ang lahat? Sa mga sumunod na gabi bago dumating si Madam Aisha, mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Para bang minamadali niya ang oras. Isang gabi habang hawak niya ang kamay ko, bumulong siya. "I wish you were mine." Napapikit ako. May parte ng puso ko na natuwa. Pero mas malaki ang sakit dahil kahit kailan, hindi siya magiging akin. May asawa siya. May pamilya siya. May mga sandali na gusto ko nang umamin na may nararamdaman na rin ako. Na nahuhulog na ako. Pero pinipigilan ko ang sarili ko at sabi ko sa sarili ko, "Joy, huwag kang umasa. Ikaw ang talo rito." Hanggang sa dumating ang araw na bumalik si Madam Aisha. Umaga yon. Narinig ko ang pagbukas ng pinto at ang masayang boses niya habang niyayakap ang asawa niya. Maganda siya. Elegante. Halatang mayaman. Ngumiti siya sa akin at nagpasalamat. May dala pa siyang pasalubong para sa akin. Napakabait niya. Mas lalo akong nanginig. Pakiramdam ko magnanakaw ako kahit wala siyang alam. Mula nang bumalik siya, nag-iba ang lahat. Hindi na ako basta makalapit kay Sir Khalid. Lagi silang magkasama. At doon nagsimula ang mas delikadong bahagi ng lihim naming relasyon. Mula nang bumalik si Madam Aisha, nag-iba ang lahat sa loob ng bahay. Bumalik ako sa tahimik na trabaho. Naglilinis, nagluluto, nagsisilbi. Parang walang nangyari. Pero sa tuwing nagkakasalubong kami ni Sir Khalid, ramdam ko ang mga titig niya. Ang mga titig na dati ay malaya niyang ibinibigay, ngayon ay palihim na lamang. Isang gabi habang nag-aayos ako ng mesa, dahan-dahan siyang lumapit sa akin. "Later, meet me in the storage room." Nanlamig ako. "Sir, what if Madam sees us?" Ngumiti siya ng bahagya. "She will not. Trust me." Nang gabing iyon, pumunta pa rin ako. Pagkakita pa lang niya sa akin, hinawakan niya agad ang kamay ko. "I miss you." Nalaglag ang puso ko. "Sir, this is wrong. Your wife is here. She trusts you." Pero hindi siya umatras. "I trust you. Please do not leave me." Para akong nahahati sa gitna. Alam kong mali ang lahat. Pero may parte ng puso ko na hindi na kayang lumayo. Sa harap ni Madam Aisha,
Normal akong kasambahay. Nakikipag-usap ng maayos, nagsisilbi ng tahimik. Pero sa likod ng lahat, may kasalanan akong araw-araw lumalaki. Isang umaga habang nagluluto kami, nagsalita si Madam Aisha. "Joy, thank you for taking care of my husband while I was away. He looks healthier now." Halos maiyak ako. Kung alam lang niya ang totoo. Habang lumilipas ang mga linggo, mas lumalakas ang tensyon sa bahay. Minsan nagkakatinginan kami ni Sir Khalid sa hapag. Minsan bahagyang nagkakadikit ang mga kamay namin habang nag-aabot ng baso. Maliit na bagay lamang. Pero para sa akin parang kidlat na dumadaan sa dibdib ko. At doon ko napagtanto. Hindi ko na ito ginagawa para sa pera lamang. May damdamin na akong nadadamay. Isang umaga habang naglilinis ako ng sala, tahimik na umupo si Madam Aisha at pinanood ako. "Joy, my husband seems more secret these days." Napalunok ako. "Maybe he is just stressed from work, madam." Matagal niya akong tinitigan para bang sinusuri ang bawat galaw ko. Pagkatapos ay tumango siya. Pero ramdam kong hindi na yon simpleng tanong lamang. Isang gabi dumating si Sir Khalid galing opisina at may iniabot siyang maliit na kahon. Pagbukas ko, isang pares ng gintong hikaw. "Wear it." "Sir, what if Madam sees it? Tell her it is a gift for your service. She will not suspect." Kinabukasan, napansin ngayon ni Madam Aisha. "That is pretty, Joy. Who gave it to you?" "It was from Sir, Madam. He said it is for my hard work." Ngumiti siya. Pero may kakaiba sa ngiti niya. Habang tumatagal, mas naging agresibo si Sir Khalid. Kapag wala si Madam Aisha, tatawagin niya ako sa opisina. "Joy, lock the door." "Sir, this is dangerous. Do it. I need you." Sa mga sandaling iyon, nawawala ang takot ko at napapalitan ng init at damdamin. Pero pagkatapos ng bawat lihim na pagtatagpo, bumabalik ang bigat ng konsensya. Hanggang kailan ito? Hanggang kailan bago kami mahuli? Isang gabi, nasa sala si Madam Aisha habang ako ay nasa kusina. Biglang dumating si Sir Khalid at hinila ako papunta sa madilim na bahagi ng bahay. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko at hinalikan ako. "Joy, I cannot resist you." Bigla naming narinig ang boses ni Madam Aisha. "Khalid, are you there?" Parang gumuho ang mundo ko. Agad kong tinulak siya palayo at nagkunwaring may inaayos sa shelf. Lumapit si Madam Aisha, dala ang tasa ng kape. "There you are. Why are you here?" "I was just checking something." Sumulyap siya sa akin. "Joy, bring me more sugar, please." Habang papalayo ako, ramdam ko ang pawis sa likod ko. Isang maliit na pagkakamali lamang at mahuhuli na kami. Kinabukasan habang magkasama kami ni Madam Aisha sa kusina, nagsalita siya. "Joy, you have been very close to my husband lately. He always asks for you." Napalunok ako. "Maybe because I know the house better, madam." Ngumiti siya ng matipid. "I hope that is the only reason." Pagkatapos noon, natahimik kami. Pero alam kong hindi siya bulag. At doon ko naramdaman na unti-unti nang sumisikip ang mundo ko. Tuwing gabi hindi na ako makatulog. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung bakit hindi ko na lang tigilan ang lahat. Bakit hindi ko na lang sabihin kay Sir Khalid na tama na? Pero sa tuwing tinitingnan ko ang larawan ng mga anak ko sa cellphone, bumabalik ang dahilan ko. Ang perang nakukuha ko sa kanya ay malaking bagay para sa pamilya ko. At higit pa roon, hindi ko na rin kayang itanggi na may damdamin na rin ako para sa kanya. Isang gabi habang tulog si Madam Aisha, nagkita kami sa madilim na pasilyo. "If she ever finds out, I will protect you. Do not be afraid." Napaluha ako. "Sir, I am already afraid. Every single day." Ngumiti siya at marahang hinaplos ang pisngi ko. "I love you, Joy. Do not forget that." Yun ang mga salitang hindi ko na sana dapat marinig. Pero sa bawat pagkakataon na marinig ko yon,
mas lalo akong nalulunod. Ramdam ko na ang dulo ng lubid na kinakapitan ko. Habang mas tumitindi ang relasyon namin, mas lumalakas din ang hinala ni Madam Aisha. Minsan habang nagsiserve ako ng pagkain sa mesa, ramdam kong nakatitig siya sa akin. "Joy, you have been with us for years. You are loyal, right?" "Yes, madam." Pero sa loob ko, parang may sumisigaw na hindi na ako malinis. Isang gabi tinawag ako ni Sir Khalid sa opisina niya. "I am thinking of sending you more money. For your children, you deserve more." "Sir, please stop. What if Madam is here?" Hindi pa ako tapos magsalita nang may kumatok. "Khalid, are you inside?" Para akong kinuryente. Binuksan niya ang pinto at ngumiti kay Madam Aisha. "Just checking some documents. And why is she here?" "Sir asked me to clean, madam." Tahimik siyang tumitig bago umalis. Pagkasara ng pinto, pareho kaming nanginginig. That was close. Pero alam kong sa susunod, baka hindi na kami makaligtas. Kinabukasan habang naghuhugas ako ng plato, lumapit si Sir Khalid. "If she ever finds out, I do not regret anything." Tumingin ako sa kanya, "But I regret it every day. Not because I do not care for you, but because I know I am betraying myself." "You are not betraying yourself. You are surviving." Pero kahit anong sabihin niya, alam kong mali pa rin ang lahat. Nang gabing yun tumawag ako sa Pilipinas. Sa video call nakita ko ang mga anak ko na nakangiti. May bagong damit. May pagkain sa mesa. "Ma, thank you. We are happy." Doon ako napaiyak. Hindi nila alam ang tunay na kapalit ng bawat perang ipinapadala ko. Habang lumalalim ang gabi, mas lalo kong nararamdaman ang pagbabantay ni Madam Aisha. Minsan bigla siyang papasok sa kusina. Minsan magtatanong ng mas personal, "Joy, do you like working here? Do you feel comfortable?" "Yes, madam, I am very grateful." Ngumiti siya pero ramdam kong hindi siya kumbinsido. At ngayon habang sinusulat ko ito, pakiramdam ko malapit na kaming mabisto. Mahalaga ang pamilya ko, pero mahalaga na rin siya. Kaya ang tanong ko sa inyo, ano ang gagawin ko? Aalis na ba ako? O magpapatuloy sa isang bawal na pagmamahal kapalit ng pera at damdamin? O tatapusin ko na ito para sa kapayapaan ng konsensya ko? Nagmamahal, Joy. Sa kwentong ito ni Joy, malinaw na hindi lahat ng sakripisyo ay simple o madaling unawain. May mga desisyon sa buhay na ginagawa hindi dahil gusto natin, kundi dahil pakiramdam natin wala tayong ibang pagpipilian. Pero kahit gaano kabigat ang dahilan, hindi nawawala ang katotohanang may mali. At habang tumatagal, ang mga maling desisyon ay mas lalo lamang nagiging komplikado. Ang tanong ngayon ay hindi lamang kung sino ang may kasalanan. Ang mas mahalagang tanong ay hanggang kailan natin kayang isugal ang konsensya kapalit ng pera, seguridad o pag-ibig. Si Joy ba ay biktima ng sitwasyon o naging bahagi na rin siya ng panluloko? Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang sa pagitan ng puso at isip, kundi sa pagitan ng pangangailangan at paninindigan. Kayo, kung kayo ang nasa kalagayan niya, ano ang gagawin ninyo? Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay, o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong katahimikan at pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.